Hello mga ka-Diyos. Okay, come on, come on. Hello mga ka-Diyos sa mga kamyuta. Hello? Okay. Ay, good afternoon. Good afternoon ka, anak, mahal ko. Good afternoon. Good afternoon. Andito kami ngayon sa school again ni Habi. May nilalakad siya. Supposed to be hindi kami sasama. Kasi ang layo-layo na naman ang nilakad namin. As usual. Pero okay lang din. Mainit ang panahon. Look. Init. Okay lang din. Habang naglalakad kami, actually ilang araw na namin napapansin to. Sabi ko, iba-vlog namin to. Marami kami nakikitang ganito. Ano nga to na? Fine ko. Pine cone. Ito yung nilalagay sa Christmas tree na nilulublob sa glitters, pinipinturahan para maging maganda ang Christmas tree. Ang dami nito, may maliit nito. Sabi ko nga kung pwede lang isako ito tapos ipadala dyan sa Pilipinas, siguro mayaman na ako. Ang dami kasi ditong puno na ganyan ang bunga. Meron din mga, nakita natin kahapon, cherries. Ay ano, blueberry, raspberries. Ayun, nahuhulog lang siya sa lupa, But tapos we're not nabubulok sure lang. if it's actually raspberries or something. Oo, tama. Kailangan sure tayo na ano. Pero parang yun na nga yun. Ginagamit yun sa pagluto na. Nag-inquire din kami regarding sa pag-school ni Bunso. Nung nasa Pilipinas siya, nag-pandemic, tapos supposed to be grade 7 na siya. Nag-stop siya. Pagdating dito sa Canada, sa age binibase ang level ng kanyang school. So bali grade 8 na siya kasi 13 years old na siya. So sabi ko nga pa ako sa admission. Sabi ko English yun ha. Nung ako ay nakipag-discussan sa admission. Sabi ko, di paano yun, yung grade 7 niya, parang yung lahat ng tinuturo sa grade 7, parang mamimiss niya. Sabi naman nung admission, okay lang daw kasi may paraan daw yung mga teachers dito para, kumbaga, hindi siya ma-behind. So, para sa akin kasi hindi yun pabor na nag-skip siya ng isang taon. Kasi yung isang taon para sa akin malaking bagay yun. Kasi talaga, pagdating sa education, stricto ako sa mga anak ko. Kaya yun. Tapos, may mga proseso dito na kailangan mong sundin para maipasok mo yung anak mo. So, yung grade 8 is elementary still. Hindi pa siya high school. Ano mo yan, nak? Kaya, ayun. Pero, ang school niya dito, public school lang. Pero okay lang din, maganda naman yung public school dito. Mantakin mo yung school na, o yung unang vlog namin, yun yung school na dapat papasukan ni siya na akala ko high school na siya, yun pala elementary pa lang ang grade 8 dito. So nag-start dito ang high school grade 9 yun. Tapos baka next week ma-enroll na din namin si Shannon sa elementary school. Pero dito kung saan malapit ang tirahan nyo, dun siya sila yung mamimili, hindi ikaw yung makakapamili. So kung halimbawa mag-insist ka na i-enroll yung anak mo doon sa magandang school pero malayo sa school mo, sa bahay nyo, ayun, magbabas siya, school bus. Tapos ano pa ba, anak? Ready ka na sa school mo? September 6 dito ang start ng pasukan. Kaya ayun, and most probably malamig na yung ano na yun kasi sabi sa news. Oo, parang ganun. Kasi sabi sa news, parang approaching na nga yung ganun na weather dito. At hindi ko siguro kinakatuwa yun kasi talagang ako sa mainit. Tropical country tayo doon ako nasanay. Pero sabi naman ng iba na nakapag-adjust na dito, mag-a-adjust din yung katawan mo sa ganyan na panahon. Syempre, sila nga nakapag-adjust no? Tayo pa kaya. Ano anak? O di paano yan? Mag-shoutout na tayo. Shoutout mo daw si Mamila mo. Shoutout kay Mamila, shoutout kay ate, shoutout kay ate Punyang, shoutout Ano kay ba yan? Manay. Tama na si ate mo Punyang. Manay Gemma naman.
Shoutout kay Manay Gemma. Yung mga friendship namin na nanonood, shoutout sa inyo. Yung sino pa ba? Yung anak ko, si Sean na nasa Korea ngayon. Nak, sobra-sobra ng extension mo. Pwede ba bumaba ka naman na? Parang ayaw mo nang bumaba. Sa anak ko na si Shanaya, hello. Mahal ka ni Mami. Huwag kang umiyak. Kung namimiss mo si Mami, iiyak mo lang ha. Bye! Bye!